Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa herbal plant na dill. Okay, so siguro marami sa inyo ang nakakaalam ng halamang dill. Ang dill po ay isang herbal plants, medicinal at saka culinary na madalas na ginagamit sa mga lutuin. At saka syempre, meron din itong mga kaakibat na nutrisyon na medicinal value. Pero bago ang lahat, alam nyo kapag kayo ay gustong bumili ng halamang dill at kayo ay magagawi sa mga garden store, mag-ingat-ingat po kayo kasi marami pong peke na dill. Kapag naghanap ka ng dill, minsan ang ibibigay sa inyo ay yung tinatawag na dog fennel. Okay, ang dog fennel ay isang toxic na halaman. Ito ay medyo may pagkakahawig yung dahon sa dill, kaya madalas na ibinebenta ito bilang dill. Pero mag-ingat po tayo kasi ang dog fennel ay isang toxic na halaman at ang dill ay isang halaman na maraming benepisyo sa ating katawan. So doon pala medyo malaki na yung pagkakaiba. Ang dog fennel ay walang amoy kumpara sa dill na kapag inamoy mo yung mga dahon niya ay talagang napakasarap ng amoy niya, aromatic siya. Ang amoy niya ay medyo may pagkadamo, may pagka-grassy. Pero kapag inamoy mo talaga siya, maaamoy mo yung parang durog na paminta at saka masarap siya sa pakiramdam. At saka syempre yung lasa kakaiba. Kaya kapag gusto nating magkaroon ng dill, mas maganda na magtanim tayo sa pamamagitan ng buto. Kagaya nito, meron ako sa rooftop na 10 paso na tinaniman ko ng dill. Ang isang paso ay nagtanim ako ng 2 piraso. So para mas makasigurado tayo, ayun, mas maganda bibili tayo ng buto ng dill. Marami namang nabibiling buto ng dill. At dito kayo mag-umpisa na magparami ng tanim nating dill. Okay, ang dill ay, ito po yung dill. Ang dill ay galing sa pamilya ng celery. Kung ang amoy po nito, kung familiar kayo sa karaway, ayun, may pagkakahawig sila. At saka ang dill ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, sa iron, sa manganese at saka sa folate. May mga tradisyon kasi ang dill kasi 100 years nang ginagamit ng mga tao. So may mga nagsasabi at noon hanggang sa kasalukuyan na ang dill kapag ginawa mong tsaa o kinain mo ng hilaw, ito ay nakakatulong na maibsan yung pananakit ng ating tiyan. At saka nakakatulong din ito para sa mga nanay na nais na magkaroon ng mas maraming gatas para sa kanilang mga anak. Ito po yun na ginagamit din nila ito. At saka sa mga matataas ang blood sugar, ito po nakakatulong din po ito para ma-regulate yung ating blood sugar. Ang dill naman ay hindi mahirap alagaan. Kung kayo ay gusto magtanim ng dill, mas maganda kung mag-uumpisa kayo sa pamamagitan ng buto. May mga nagsasabi na pwede itong paramihin sa pamamagitan ng cuttings, pero hindi ko pa na-try kasi karamihan ng mga tanim kong dill ay nanggaling talaga sa buto. Kapag nag-mature na siya, magkakaroon siya ng bulaklak. Yung bulaklak niya parang hawig sa bawang at saka doon mo makikita yung mga yung mga buto niya kapag brown na siya. So pwede na try nyo na makapagtanim nito sa pamamagitan ng cuttings. Pero ako hindi ko pa na-try. Karamihan ay nanggaling sa buto. Pero madali lang naman itong alagaan. Kapag tumubo na siya, ayun, dire-diretso na yon. At aantayin nyo na lang, alagaan nyo na lang ng fertilizer. Mas gusto niya yung sa unang stage niya, kapag vegetative pa lang siya, alagaan nyo ng pagdilig ng FPJ o fermented plant juice. Pwede rin yung grass clipping tea fertilizer. Ang dill naman ay hindi namumunga. So yun lang po, alagaan nyo lang, magdidilig kayo ng once a week. Sa pagpapatubo ng buto, madalas na sinasabi ko yung 3-1-1-1, 3 parte ng lupa, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng rice hull, at isang parte ng vermicast. Pero medyo ang gusto kasi ng dill sa pagpapatubo pa lang, mas mataba yung lupa. So ang ginagamit ko ay 2 parte ng lupa,
dalawang parte ng vermicast, saka isang parte ng carbonized at coco peat. So paghahalu-haluin nyo lang yun, at ito na yung medium na gagamitin nyo sa pagpapatubo ng buto. Sa pagta-transplant, ganun pa din, yung pa din yung mixture na yun ang pwede nyo gamitin. Hindi ako gumagamit ng Rysal kapag nagpapatubo ng buto, lalo-lalo na sa mga herbs kasi medyo medyo malalaki. So mas maganda, ang ginagamit ko lagi yung coco peat. Kapag ang coco peat naman ay naihalo nyo sa lupa, kumbaga pino siya, hindi gaanong malalaki kagaya ng Rysal. Okay, so kapag maganda yung pag-aalaga nyo, hindi maninilaw yung dahon, mas lumalaki siya. Ito kasi magmula sa transplanting, inaabot na ito ng mga 25 days eh. So ang pinaka-maturity niya talaga, yung pinaka-peak ng kanyang paglaki, siguro umaabot siya ng mga hanggang ganito. Pagkatapos, magkakaroon na siya ng mga bulaklak. Kung intention nyo na makapag-collect ka ng seeds, ayun, pabulaklakin mo. Kasi sa rooftop, meron akong siguro mga 10 paso na merong tigda-dalawa. Yung isa doon, papamaturing ko, hahayaan ko siyang mamulaklak para makapag-collect ako ng seeds. Pero yung the rest, hindi ko hinahayaan na magkaroon ng bulaklak. Kasi kapag namulaklak na ang dill, yun, unti-unti na siyang papayat, hindi na siya gaanong lumalaki. So para maiwasan natin ito at para ma-maximize natin yung pwede nating maani ng mga dahon, huwag nating hahayaang magkaroon siya ng bulaklak. So paano ba ginagamit ang dill? Nako, ito napakadami. Unang-una, pwede mo siyang gawing tsaa kapag medyo halimbawa masama yung pakiramdam ng tiyan mo, pwede mo siyang gawing tsaa. Pwede rin ito sa mga alam mo na yon, yung medyo hindi maganda yung amoy ng bibig. Pwede nyo nguyain yung kanyang mga dahon para mawala yung hindi kaaya-ayang amoy. At ito ay nakakatulong din sa pagpapatibay ng ating buto. At sa culinary naman, madalas ito yung mga nakikita natin sa mga pasta, sa iba't ibang lutuin. Ito yung binubudbod, ang ginagawa kasi nila, hinihiwa ng mga maliliit. At pagkatapos yun, ibinubudbod. Meron na ako nakita ginagamit nila ito sa macaroni, kahit sa spaghetti nilalagay nila, may nakita akong ganun. Pero hindi ko alam kung ano yung lasa. Pwede rin itong ilagay sa kung halimbawa mahilig kang gumawa ng mga sausawa, ng mga sauce, ayun, pwede nyong lagyan ng kaunti o hiniwang maliliit na mga dahon ng dill. Pwede rin itong ipang-marinate ng isda, kagaya nung mga lagi kong sinasuggest sa ibang herbs. Para magkaroon ng kakaibang lasa, ng twist. Yung mga dahon nito, pwede nyo durugin sa inyong mga kamay at ipahid nyo sa isda bago nyo ihawin o kaya naman ay bago nyo lutuin. Pwede rin ipang-marinate kung halimbawa mahilig kayong mag-barbecue. Bago nyo, di ba minamarinate natin yung chicken, bago nyo i-marinate, lalagyan nyo na siya ng mga hiniwang dill doon sa pang-marinate nyo para kapag niluto nyo na, malalasahan mo talaga yung masarap na lasa ng dill. Okay, sa mga susunod, ipapakita pa natin dito yung mga iba-ibang klase ng mga halaman, yung mga herbs na maaaring makatulong sa atin. Kasi ang mga ito naman ay mayroong nutritional value na makakatulong sa ating katawan. Pero siyempre, ang ipapakita ko sa inyo ay kung mayroon lang ako sa rooftop. Kasi siyempre sa dami ng halaman, hindi naman lahat meron ako eh. Unang-una, kahit gusto ko yung isang klaseng halaman pero hindi naman siya applicable dito sa weather sa lugar ko, hanggang doon na lang ako, hindi ako nakakaroon ng tanim. Kung ano lang yung meron, yun ang pwede kong share sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood.